Okay, so buhayin muna natin yan. Sound check, sound check. Napakaganda naman ng ating bagong leva. Napakaganda rin naman, light hand. At saka, ano ba ito? Ayan. Diba? Buo na. Konting-konti na lang. Oh. So, buhayin natin. Pang intro lang naman. Pang intro. Okay. Okay, so muli po tayo nagbabalik and ang tagal na naman nating nawala kasi nag-cool down tayo. Maraming mga inggit sa internet. Tapos tayo, ang panghuhuli nila ngayon sa internet na, through internet na. Pag nag-post ka ng video na medyo kakaiba, yun yung ebidensya laban sa'yo. Gagamitin nilang ebidensya laban sa'yo, yung video mo mismo. Kaya tayo nawala. Kasi medyo nag-cool down tayo ng kaunti. Pinag-iinitan tayo ng LTO. Anyway, so ngayon sa vlog natin ito is tatanggalin natin to. Ito yung kay stalker eh. Hugutin na natin yan. Tapos tanggalin natin itong dual disc. Yun ang ikakabit natin. Ito. Stock din. Yan. Tingnan nyo yung gulong nito kung gaano kalaki. Tingnan nyo yung gulong niyan kung gaano kalaki. Yan o. Ito yung ikakabit natin. So, single disc lang ilalagay natin. Ayan. Kasi kaya naman yan. Magana naman na to. Itong dual disc na ito, itong front shock, ibabalik natin yan kay stalker. Kasi si stalker naman talaga yung tunay na may-ari niyan. Ito. Yan. So, ito ibabalik din natin kay stalker. And ito yung ikakabit natin. Ito is lightened front shock. Tapos, ito. Bumili tayo nitong tawag nito preno at saka clutch. Ayan. So yan yung ilalagay natin. Tsaka ito lightened front shock. Lahat lightened ang ikakabit natin. Remain ito kukunin natin yan. Ito yung gagamitin natin. Tapos mamaya since matagal itong naki-stock, tulak natin doon sa labas. Doon natin papaandarin kasi hindi natin pwedeng paandarin dito. Baka tayo madali ng mga kapitbahay natin. Baka mapagalitan tayo. Ayan oh. So, hope sa nakakaalam ko anong motor yan. 450cc lang yan. Pero halit-halit yan pag tumakbo. Meron niyang 20,000 RPM na red line limit. And sa mga nakakaalam dyan kung ano yan, so comment down below na lang. Para tingnan natin kung tama yung inyong hinala. Kung tama nga yung inyong 450cc lang yan eh. Super limited edition Widowmaker. Ito yung headlight natin na ikakabit. Carbon fiber. O diba? Carbon fiber giliw. Naka-honeycomb. Tapos, ito naman yung ikakabit nating handlebar. Itong drag bike na to, pan drag bike na handlebar. Tatanggalin natin yan kasi bubuuin naman natin yung NS 250R bilang drag bike. Ito yung ikakabit natin. Alam nyo, kasi kaya tatanggalin natin yan, delikado yan. Ito yung ating butterfly. Nakaganyan yan, di ba? Ngayon, hanging siya dyan. Kung tutuunan at tutuunan mo yan, meron niyang SIM sa loob. Ayun. Pwede yung matanggal. Kaya tatanggalin natin yan. Walang tibay yan. Walang tibay. Hangin ka dyan eh. Ipupush mo yan ang ipupush. Yung lahat ng bigat mo, dito ka tutuon. Ngayon, i-slide yan pababa. Tendency niyan, umislide sa pababa kasi may SIM.
Kaya ikakabit natin dyan ay yung aluminum handlebars na walang SIM. Hindi SIM card ha, SIM lang. Ayan. Okay, so unbox natin tong ating light and front shock. Okay, so in-unbox ko na, kinat ko na kasi wala namang kakwenta-kwenta yung sobrang haba. So yan, yung ating front shock. Parang wala namang pinagkaiba sa stock. Ganun din halos naman kabigat. So yung mga bibili nito, ikumpara nyo yung mismong stock. Itong stock na to. Kumpara sa itong stock na yan. Kumpara dito sa lightened. Kung bubuhatin nyo siya, walang pagkakaiba. Siguro meron konting-konti lang. Kaya kung gagamit kayo ng ganito at saka ganito, papaltan nyo kasi gusto nyo magpagaan. Pilitin yung... Pwede namang ito. Huwag na kayong bumili nito. Pero ito na rin yung gagamitin ko kasi uso. Uso siya eh. Pag ano, tsaka may mga gantong pattern. Yan. May konti dyan, aerodynamic. Anyway, aerodynamic agad. Yan. So, ito yung gagamitin natin para dito. Napapansin nyo, ito, kung gaano siya kataas. Kumpara dito na low profile, 60-80 lang siya. Tubeless, ito may interior yan. Hindi ko alam kung anong brand nito. Tingnan nyo naman, brandless naman to. Hindi ko alam kung saan ko nakuha itong gulong na yan. Ang taas niya, pero manipis. Manipis yung pagkagulong niya. Ayan o, manipis. Parang kasing kapal niya lang halos. Pero ito low profile, 60-80. Hindi naman siya 80-80. Kung siya 80-80 or ano, hindi naman siya 50-90. Kasi kung kinumpara ko sa 50-90, mas malapad naman siya. Hindi naman siya 60-90. Basta, hindi ko alam kung anong sukat yan. Ayan, so ikabit natin to. Tanggalin natin yan. Kabitan natin ng ano. Tapos pag buo na ulit, tulak natin sa labas. Pandarin natin. Hindi natin mapandar dito eh. Mareklamo tayo dito sa loob. So, kabit ko muna ito. Yan. At testingin natin kung hanggang saan ang ating aabutin. Magagawa natin ngayong araw na to. Ang pangit mo! Mukha kang tanga. Okay, so ito na. Nakalas na natin. Tinabi ko muna dito sa tabi. Ito yung ating dual disc brake. Dual disc. Yan. So, ikabit natin kay Stalker sa isang araw. And tignan natin yung isa. So, ayun. Okay, so naikabit na natin. Ayan na yung kinalabasan niya. Ito yung ating brake master. NGO ang tatak. Ito. Ating clutch lever. Iniligay ko rin yung ating supposed to be cowling. Yan yung cowling natin. Yan. Pero hindi ba yan tapos? Kinabit ko lang para makita ko yung yung patamaan ng headlight. Para maikabit natin yung headlight. Paano ako gagawa ng kanyang pinaka bracket. Kasi kung ang gagamitin natin ditong manibelay ito, imagine nyo na lang. Yan. Nakikita nyo itong part na to. Kung yun lalabas doon, lalabas ito doon. Nandyan yan. So itong headlight natin, lalabas din para hindi siya tumama. Kaya hindi natin yan ginamit. Pangalawa, meron siyang SIM. Ito. Tapos nasa ilalim siya nito. Pag nandun siya sa ilalim, habang tumutuon tayo dyan, may tendency siyang matanggal. Kaya, mas maganda yun na andito. Sa ibabaw ng nito. Okay lang yun kung hanging, pero walang SIM. Or, may tangke tayo. For the purpose of, steering lang. Hindi yung talagang, iba kasi yung piga niyan eh. So, anyway. So, yan yung tindig niya. So, balik ko muna to. Yan. Ang ating pinaka headlight dyan, ito yung pinaka headlight natin na gagamitin sa kanya, carbon fiber din. Yan. Ito. Ang upuan naman natin ay ito, okay na ng konti na lang. So
I-clear coat na lang natin yan. Carbon fiber yan. Pure. Tanyo ha, ito yung basahan, basang-basahan. I-reveal natin. Yan. Diba? Carbon fiber yan, oh, nasa loob. Yan. So, i-clear coat na lang natin yan at konting liha para makita yung kanyang mismong appearance. Yung nasa loob niyan ay carbon fiber din. Ginawa kong black. Yan. Kasi ilalagyan natin yan ng mga sponsors, stickers. Yan. Pero ano yan ha? Walang pintura yan. Meron lang siyang, yung mismong pintura bago natin patuyuin, inilahok natin sa resin at saka sa hardener. Saka natin ibinuhos. Yan ang kintab. Hindi pa yung tapos, konti na lang. Tapos, sabi ko sa inyo, bubuhayin natin, ilalagay natin doon. Punta tayo sa labas. Pero, since hapon naman siguro gisingan na. Try natin buhayin. Isang ano lang, isang mabilisan lang. Sukin dito sa loob. Okay, so linaw naman, 'di ba? Naandar, 'di ba? Pinatay ko lang. Pinatay ko lang, hindi ko na itinuloy. Sobrang ingay. Sobrang ingay, baka hindi na tayo makapasok dito. Okay, so patay tayo niyan. Baka mamaya issue na naman tayo dito. So, tapaludo. Ito yung tapaludo natin. Testing. Swak. Tutungo na lang natin at yan tapaludo natin, diba? Napakatikas. Ididikit pa natin yan ng konti, tapos gagawin na lang natin tong hulmahan. So ang magiging tapaludo niya hanggang dito lang, putol. Tapos itong part na to nakaganon siya para yung hangin lalabas. Disc brake natin, 4 pots briar ang ating ilalagay para mas malakas. Since magaan naman siya, kaya naman siguro nung pahintuin ng briar yung ating motor, di ba? Stoplight, may stoplight pa tayo ito. Ang stoplight natin ay pang R1. Ayan. So incorporate lang natin to lahat, tapos i-carbon fiber lang natin to. Carbon fiber natin, bumili na rin ako ng napakarami, ilang rolyo yung binili kong yun. Isang malaking rolyo na 2 meters lampas. Okay, so ito yung carbon fiber natin. Yan, sobrang laki. Ayan. Isang malaking roll yung yan. Kasi yung mga fairings na nakikita nyo, for design lang yan. And ika-carbon fiber natin yan lahat. Puro. Yan. Diba? Napakatikas. Konti na lang. Kung hindi carbon fiber ang gamit nating fairings dyan, ang bilis lang sana yan. Ang bilis lang. Kaso pinipilit nating makasave ng konting bigat. Pag yan ay magaan, malaking pagbabago yan. Diba? Yun nga mismong tornilyo, hindi ako naglalagay ng putyo-putyo. Chipipay na tornilyo eh. Diba? Okay, so ito nga ganito lang muna. And sana mabuo na natin. At patatakbuhin na natin yan sa isang araw. Okay, bye-bye na sa inyong lahat. Ayan, carbon fiber oh. Patay tayo dyan. Bye-bye.